Magandang gabi po, ako si Mikey Riquez at ito ang investigador. Sa ating programa ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo mga menor de edad na GR o sinagip ng investigador, aktor politiko. May kinalaman nga ba sa istoryang ito? Sabi niya, iinom kayo, tapos diskartehan niyo na mabubuti yung customer para magkapera daw kami. Tapos pinasuot kami ng yung sexing damit. Pag nakabayad ka na ng 3-5, pwede mo na raw silang mailabas. Hindi raw niya ito kilala ng personal, pero ang tinutukoy niyang may-ari kilalang politiko sa Mandaluyong. Sir, kayo raw po may-ari? Mga mamang pulis naka-duty bilang mamang driver. Silang mga mamang pulis na mamang driver pa ng mga kolorum. Maliit ang kinikita namin, maliit ang sweldo. Isang oras lang naman kami rito. After that, uwi na kami. Kakaibang pila sa customs, bistado sa aming kamera. Nagmanman ang investigador sa nasabing tanggapan. Dito may sinusunod daw na step by step na kotongan. Pero hindi naman yata mahirap palamigin ang kanyang ulo. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Tatlong menor de edad na Cebuana na isipang makipagsapalaran sa Maynila. Swerte at nakakita agad ng trabaho, pero palas din pala dahil sa pinagawa sa kanila. Sariwa pa sa isip, tatawagin natin si Maricel ang mga nangyari nung gabi na ika-10 ng Pebrero. Yun ang gabi nang siya ay tumakas sa isang nakatatakot na karanasan. Noon lang daw naramdaman ni Maricel na siya ay nag-iisa. Isang babae ang hininga ng tulong ni Maricel. Dinala siya sa City Social Welfare and Development at sa pulisya ng Mandaluyong. Dito isinalaysay niya ang mga pangyayari. 16 na taong gulang si Maricel. Mula sa Cebu nagpunta siya ng Maynila kasama ang tatlo niyang kaibigan ng mga menor de edad din. Nirecruit daw sila ng isang nagangalang Mirna para magtrabaho sa restaurant. Sabi po niya, may trabaho daw dito sa Maynila. Ang trabaho daw ay waitress. Pero imbis na sa restaurant, dinala raw sila ng recruiter sa Daris Den, isang bar sa Mandaluyong. Ginawa kaming GRO. Sabi niya, iinom kayo, tapos diskartehan niyo na mabubuti yung customer para magkapera daw kami. Tapos pinasuot kami ng yung sexing damit. Malapit lang po sa Unang araw pa lang daw ng trabaho, hindi na masikmura ni Maricel. Nawakan po ang legs ko, tapos po dito. Hindi po ako sanay ng ganung trabaho, kaya po ako tumakas. Naiwan daw sa bar ang kanyang mga kaibigan. Nabanggit din ni Maricel kung sino ang alam niyang may-ari ng Daris Den. Hindi raw niya ito kilala ng personal, pero ang tinutukoy niyang may-ari kilalang politiko sa Mandaluyong. Noong araw na mga puso, pinagplanuhan ang gagawing rescue operation sa mga kaibigan ni Maricel. Naghanda ang CSWD at ang mga pulis Mandaluyong. Delikado siya kasi hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng gawin, ipagawa sa kanila nung manager nung club na syempre mga minors ito. Kaya tatayo ko kulang muna kaya.
Para matiyak na naroon nga ang mga dalagita, nagmanman muna ang investigador sa Darisden. Maya-maya pa, nakita namin ang babaeng ito. Sumunod namin nakita ang dalawang babaeng ito. Dito na kumpirma na narito pa nga ang mga kaibigan ni Maricel. Pumasok ang mga asset ng investigador sa loob ng Darisden. Tinanong ko ang mga babae ko ilang taon na sila. Ang sabi nila 18 daw at 19. Ganon din yung sabi ng manager. Para kumita, kailangan daw uminom ng beer ang mga bata. 50 pesos ang komisyon nila sa bawat bote ng beer. Ang mas nakakagulat, pwede raw ilabas ang mga bata sa halagang 3,500 piso. Yung 3.5 daw para daw pag nilabas mo yung babae, bayad daw sa bar at saka sa babae. Pag nakabayad ka na ng 3.5, pwede mo na raw silang mailabas at makipagtalik na sa kanila o makipag-sex na. Ilang sandali pa sumugod na ang CSWD at pulis. Sa pinto ng Darisden, isang lalaki ang nagtanong sa mga pulis kung ano ang kanilang pakay. Kasi meron po siya report sa meron na po mga management na nagtatrabaho sa... Dito po ako eh. Nang mapansing may kamera, tila nagmadaling pumasok ang lalaki sa katabing restaurant. Sa puntong ito, nakilala na namin siya. Pareho ng pangalan eh. Susunod, sino nga ba ang lalaking nahagip ng aming kamera sa rescue operation? Sir! Sir, kayo raw po may-ari? Sino ang lalaking naispatan ng investigador sa Darisden at ang kanyang mukha bakit parang kilala? Ay, kaya naman pala sa pelikula at telebisyon dati na siyang nakikita. Ano kaya ang kinalaman niya sa istoryang ito? Isang minor de edad ang nakatakas sa bar sa Mandaluyong. Siya at ang kanyang mga kaibigan itinutulak daw sa prostitusyon. Kaya nagplano ng rescue operation ng CSWD, ang mga pulis Mandaluyong at ang investigador. Sa pinto ng Darisden may lalaking sumalubong sa amin. Dito na namin nakilala kung sino ang misteryosong lalaki. Ang singer at artista na si Darius Rason, na kasalukuyang konsehal ng lungsod ng Mandaluyong. Dito po ako eh. Sir! Sir, kayo raw po may-ari? Hindi po ako. Kayo raw si Sir Darius na So, akin mo ito. Eh, pareho ng pangalan eh. Hindi po. Akin mo ito. Teka lang. Sabi may minus down ka sa ano? Ang pinasukan ni Konsehal, kusina ng restaurant na may pangalang Grill Den sa Darisden. Dingding lang ang pagitan nito sa bar na Darisden. Pero git ni Konsehal, ang restaurant lang daw ang pagmay-may-ari niya at hindi ang bar. Pero bakit kaya pareho ng pangalan? Taliwas ito sa mga sinasabi ni Maricel. Sabi ni ko, ang boss daw nila, ang may-ari ng club na Darisden ay si Darius Rason po. Nakita raw niya si Konsehal Darius Rason sa loob mismo ng Darisden. Nung pumunta si Darius Rason sa club, nakita ko sa sa counter po. Hindi ko pa alam na siya yung, doon po siya umupo kasama yung mga bata. Isang babaeng bata at saka isang lalaking bata. Pagpasok sa loob ng bar, naabutan naming ka-table pa ng mga asset ang dalawang kaibigan.